morning mga kaswabe! Welcome sa aking bagong channel, ang Kaswabe at 50. So, basahin ko muna. Just a 50-something-year-old guy sharing random thoughts about life, getting older, and everything in between. Real talk, real stories, one thought at a time. Gusto nga pa lang magpasalamat sa ChatGPT dahil nagpatulong ako sa kanya para mag-come up ng aking YouTube channel description mga kasabi. So, doon sa mga kagaya ko ng mga 50 years old na, baka hindi pa kayo gumagamit ng ChatGPT mga kasabi. Pag-aralan natin, try natin, malaking bagay. Katulad ng isang beses, mga practical lang naman na uses. Nung isang beses, nagpatulong sa akin yung ate ko kasi yung anak niya, gagraduate ng elementary, gawa raw ng na para may clear raw na speech. So, ganun lang, tinype ko lang sa ChatGPT. Libre naman siya mga kasabi. Tapos nakapag-generate na siya ng speech. So, isa pang practical na gamit ko sa kanya is, ngayon kasi, siguro mga a month na, nagka-calorie counting kami ni Mrs. Suabe. Inutusan kami ng aming anak, si Junior Suabe, na mag-calorie count. So, ang ginagawa namin, ayun nga, pipicturean namin yung kinakain namin, tapos titimbangin rin namin, tapos ini-input namin sa ChatGPT, pinapa-estimate namin sa kanya yung calories ng aming kakainin. Pero teka lang, kung saan napupunta yung ating usapan. Intro muna. So ito yung first episode ko mga kaswabe dito sa bago kong channel. Meron akong existing na channel sa YouTube pero yun naman para sa pagsa-sideline ko ng Lala Move at saka ng Grab Express. Ako ay isang 50-something years old na regular guy lang naman. So married, magsi-silver wedding anniversary na kami ni Mrs. Suabe, malapit na. Tapos meron kaming isang anak, si Junior Suabe, nag-aaral siya ng college, malapit na rin siya matapos. Meron siyang girlfriend, si Mrs. Junior Suabe, kasi kasama namin siya sa mga lakad madalas. Ako ay employed, 15 years na sa current ko na trabaho. Prior to that, 10 years ako dun sa dati kong trabaho. So parang in general, no, tayo mga Gen X, yung mga 50 years old na, parang ganun ang nakalakihan natin na dapat maging loyal ka sa kumpanya mo, magstay ka, mag-strive ka para umangat ka dun sa role mo. Unlike dun sa mga millennials, no, na maganda nga, no, nung ko rin na-realize, maganda nga yung practice nila na parang every 3 years, hanap sila ng mas magandang trabaho, na mas mabilis tuloy umangat yung career nila kaysa nandun ka lang sa iisang kumpanya na umaasa ka na tumaas yung role mo. So, pag-usapan naman natin kung bakit ko ginagawa itong channel na to mga kaswabe. Meron nga kasi akong isang YouTube channel, no? Tapos nakakataba rin naman ng puso. Kasi may mga nagko-comment na na nai-inspire daw sila doon sa vlog ko. Kaya nag-apply na rin sila sa Lala Move. Tapos yun nga, kagaya ko, ginagawa nga lang nilang side hustle para may extra income sila. So yun yung isang dahilan ko mga kaswabe. Kaya ako nag-create nitong bagong channel na to. Gusto ko rin namang i-share itong mga konting mga nalalaman ko lang naman, mga na-realize ko ngayon na 50 years old na ako. For example, sa career, parang nakakapanghinayang. Ang hirap rin, no, nasundin. Yung parang ganong advice na parang every 3 years lilipat ka. Kami rin ni Mrs. Suabe, pinag-uusapan na rin namin yun, na parang tama nga na ganun ang gawin, na parang every 3 years mag-change ka ng job para nga mas mabilis yung pag-angat. Parang hirap gawin. Parang hirap gawin. Yung iba pang mga gusto kong i-share is yung sa health. Parang katulad nito, parang dati parang proud na proud ako sa aking eyesight. Parang ang layo, nakikita ko pa, maliliit, nababasa ko pa. Pero nagsimula nung mga nag-45 mga kasabi, yun, kailangan ko nang magsuot ng salamin. Dahil nahihirapan na akong basahin yung mga bagay-bagay. So, yun, part of getting older mga kasabi, kailangan natin tanggapin na pag nagkakaedad, ganyan ang nangyayari sa katawan natin. So yun, mga bagay na yung gusto kong i-share. Tapos yung mga concerns ko rin. Ngayon na 50 years old na ako, mga bagay na keeping me up at night, nahihirapan akong matulog dahil parang dami kong iniisip tungkol nga sa mortality. Kasi nga 50 years old na. May mga kaibigan na rin akong nawala na, may mga nagkasakit na naoperahan. So parang mapapaisip ka rin na parang baka malapit na rin mangyari sa akin yun. Ano pa ba? Yung mga finances, iniisip ko rin kasi
Briefly lang 'no, parang basta 47 years old ako nun, nung nag-uusap kami ni Junior Suave. At, natanong niya sa'kin, "Hanggang kailan mo ba plano magtrabaho dad?" Sabi niyang gano'n. Ta's walang kagatol-gatol mga ka-Suabe, ang sagot ko kaagad, "Hanggang kaya ko." Parang gano'n. Tapos, hindi na namin napag-usapan, tapos parang after a few days, napaisip ako 'no, do'n sa sinabi ko na magtatrabaho ako hanggang kaya ko. Tapos parang, yun lang ba ang alam kong gawin, paraan para kumita. Tapos no'n nga na-realize ko nung 47 years old ako na parang, oo nga, pagiging empleyado lang yung alam ko na paraan para kumita. Wala akong side hustle, never akong nagkanegosyo, parang gano'n. Tapos kakaisip, tapos nanonood rin do'n ako nag-start na manood ng mga YouTube channel, nagbabasa-basa tungkol nga diyan sa finances, sa mga side hustle, sa finance. Tapos do'n ko na-realize na yun palang path ko, yung tinatahak ko pala, na employed, walang mga assets na nagpo-produce ng income 'no, ng revenue. Yun palang path ko nung 47, ta's employed lang ako, wala akong plano na magtrabaho, mag-abroad or mag-create ng sarili kong negosyo. Pagdating ko pala ng 65, yung retirement age ko, which is malapit na yun, nung time na parang 17 years. SSS pension lang pala ang inaasahan ko mga ka-Suabe. So wala akong ibang pagkukuhanan, walang ibang papasok na pera kundi SSS pension. So parang nalungkot ako, parang teka lang, parang yun yung wake up call ko after namin mag-usap ni Junior Suave, tsaka napaisip nga kami. So yun, isa yun sa mga pag-uusapan natin sa mga susunod kong episode, yung tungkol sa finance ko, ano yung mga ginagawa ko ngayon. Regular guy lang ako mga ka-Suabe, wala akong parang negosyo or malaking plantasyon sa probinsya, no? So yun, ano pa, may kodigo kasi ako kung ano yung mga i-discuss ko. So isa pang reason ko for vlogging itong tungkol sa buhay ko mga ka-Suabe, yun nga na napag-uusapan namin ng Junior, sabi medyo nahihirapan akong matulog, dami kong inaalala. So sabi niya, bakit mo hindi i-try dad na mag journaling? Kasi ginagawa niya yun eh. Even si Mrs. Junior Suave, yung girlfriend nung anak ko, no, na tanong ko rin, nagjo-journal siya. So yun nga, parang every night, nagsusulat sila doon sa notebook nila, tapos doon nila dinadump kung ano man yung mga iniisip nila sa araw na yun, mga ginawa nila sa araw na yun, kung ano yung mga concerns nila, mga plano nila. So nag-effort naman ako na umattend ng seminar si Mrs. Suave, tapos may libre siyang parang notebook. Sabi ko, akin na lang, kasi para pag nag-decide na ako na mag-journal, gagamitin ko. Pero ang naging ending, ito yung naisip ko, instead na mag-journal, ganito na lang, mag-vlog. Mas madali kasi sa akin na magsalita kaysa magsulat. Kasi, ewan ko mga kasabi, kayo rin ba, parang mga Gen X, yung mga pangit yung sulat. Naalala ko dati ng mga elementary, kinder, di ba, nagsusulat ng mga cursive, mga letter S, ganun, tapos letter A. Parang hindi ko na nga maalala kung paano. Basta nung nagsusulat ako, napapansin ko, parang puro all caps na yung sulat ko. Tapos yung pangit. Kasi nga nasanay na tayo na puro nagtatype na lang sa computer, sa laptop, ganun. So yun, parang instead na mag-journal, parang ganito, i-document ko lang dito sa vlog. Tapos siguro parang maganda rin kunyari pag mga 60, 65 na ako. Tapos mapapanood ko to na parang, ito pala yung 50-year-old self ko nung time na yun. Ganyan pala mag-isip, ganyan pala yung mga concerns niya. Parang maganda rin siguro balikan. So isa yun sa dahilan kung bakit ako mag-vlog. Isa ring dahilan ko siguro mga ka-Suabe is para rin sa mga kagaya ko, no, mga kasing edad ko, para rin ma-compare ninyo. Pareho kami ng pinagdadaanan ni ka-Suabe, 50 years old, may concern sa health, may concern sa finances, dun sa pagiging parent, sa pagiging asawa. So una, para sa mga kagaya ko, no, na lalaki na ganitong age siguro, para ma-compare nyo. Kung kayo mas nakakaangat kaysa sa akin, di good for you. Kumbaga parang validation para sa inyo na, tama yung mga decision ko. Buti na lang tama yung mga decision ko nung bata-bata ako, kaya mas maganda yung buhay ko ngayon. So yun, isa pa siguro para sa mga may asawa, mga babae na ang asawa ninyo mga kasing age ko, mga Gen X, mga 50 years old na, around that age, no? Or dun sa mga anak, no, na ang tatay nyo is mga 50 years old na rin,
maganda rin 'to na makita niyo yung point of view ng isang 50-year-old male, kung ano yung mga concerns, yung mga receding hairline, yung mga, baka napapaisip kayo na parang hindi naman nagkukuwento yung tatay ko, panay panay inom lang, panay videoke, panay sabong. I-share ko lang kasi yung generation namin mga kaswabe, kami yung parang generation na parang 'pag lalaki ka hindi mo gaano shine-share yung mga nararamdaman mo, yung mga concerns mo. Dapat lalaki ka, matapang ka, kaya mo 'yan. Naalala ko yung isang best friend ko 'no, naglalakad kami dun sa may bahay nila tapos may naglalaro ng mga bata na dapa, bata na lalaki. Ta's tinulungan niya, tinulungan niya makatayo yung bata ta's sabi niya, "Oh, lalaki ka, huwag kang iiyak, nakang, tapang, dapat lalaki ka, huwag kang iiyak." So parang gano'n yung pananaw nung generation namin. So, kung yung tatay ninyo or yung asawa ninyo na ganitong age, hindi gaanong nagkukuwento, hindi gaanong nagsasalita, ah, gano'n lang talaga yung generation namin. Medyo tahimik lang, sinasarili yung mga problema. So it doesn't hurt na ano, kausapin niyo rin, kumustahin niyo rin. Kasi ganyan rin sa akin si Junior Suave. Kakumustahin niya ako, "Dad, kumusta yung biyahe mo?" Dun sa kapag naglalalam, "Kumusta yung YouTube channel mo?" So, importante rin yun mga kasabi, meron kayong good relationship sa asawa at saka anak ninyo. So, isa rin yun sa mga pag-uusapan natin in the future, sa mga future episodes natin, parenting, tsaka yun nga, pagiging asawa. Okay mga kasabi, pag-usapan naman natin yung mga topics na gusto kong i-discuss sa mga future episodes natin. So, yun nga, life at 50, una yung health, yun nga, nagsisimula ng lumabo yung mata. Siguro mga 1 month na ako na umiinom ng Bear Brand Adult Plus. I mean, nagkakape pa rin naman pero black na lang, hindi na ako nag-aasukal. Pagkatapos, ang iniinom ko na ngayon na vitamins ay Centrum Silver. Pang 50 years old na mga kasabi. Kasi siyempre kailangan nating alagaan ang health natin. Medyo nakakatawa nga rin, no? Ngayon ko talaga nare-realize, ngayon ng mga ganitong mga edad, no? Yung mga kasabihan nung kabataan natin, parang dati binabaliwala mo. Ngayon parang talaga nagre-resonate sa akin mga kasabi. Parang health is wealth. Yun talaga. Katulad ngayon, no? Parang minamalat ako kasi ilang araw na akong inuubo. Tapos, kapag nagkasakit ka nga, apektado, hindi ako makakapag-sideline kapag may sakit ako. So, wala yung sayang extra income. Ano pa ba? Time is gold. Yung mga ganun mga kasabihan. Kumbaga, parang hindi mo na may babalik ang oras. Ngayon, nare-realize yun. Especially now, no? Ngayon na 50 years old. Yun nga, yung sinabi ko kanina na parang 50 years old tapos 15 years na lang. Retirement age na ako, 65, no? So parang konti na lang yung panahon ko. So from 50 up until 60, pwede ka na mag-retire nun. Option 1 na tayo sa SSS, no? Tapos so 10 years na lang yun. Or doon ko sa 65 magre-retire. So may parang 15 years pa ako, no? Kaya lang, yun nga yung concern ko. 10 years or 15 years na lang ang leeway ko para makapag-establish ng passive income. Kasi pag hindi ko nagawa ng paraan mga kasabi, ang ending ko, aasa nga lang ako sa SSS na pension, no? Pagkatapos magiging pabigat ako doon sa kay Junior Suave kasi wala na akong capacity to earn, hindi na ako employable. So, yun yung isang napanood ko doon kay Chinky Tan, yung pambansang wealth coach ng bayan. Ang sabi niya, yung pera na gagastusin ng anak mo sa'yo ay pera na hindi niya magagastos sa anak niya, sa apo ko. So parang nabuhusan ako ng malamig na tubig ba na parang paano na yun? Kawawa naman yung apo ko. Kunyari kung gustong paaralin nung anak ko, no, ni Junior Suave sa magandang school, sa private school, baka hindi niya magawa kasi inaalala na ko may maintenance na gamot pa si dad, kailangan kong bilhin, o kaya magpapa-x-ray si mom, yung nanay niya, di ba? So, yung realization rin mga kasabi na, so, wala na rin kasi yung parents ko, no? Yung mother ko na wala siya nung panahon ng pandemic, even yung tatay ko. So, naalala ko lang yun nga, yung pinag-uusapan natin yung sa pag-support sa parents, no? Siyempre, nung time na yun, na buhay pa yung parents ko,
hindi ko naman iniisip na parang pabigat, no? Kumbaga parang obligasyon yun. Yun ang pananaw ko doon. Siyempre, nanay ko yun. Love ko yun eh. Siyempre, magbibigay ako sa kanya ng panggastos niya, ng pambili niya ng gamot niya. Tapos, tulong kami ng mga kapatid ko, nagbibigay ng pera sa kanya. Hindi ko naman iniisip na burden siya, no? Tapos even yung mother-in-law ko, yung father-in-law ko, tumutulong rin kami ng misis ko. So wala sa isip ko na gano'n na parang burden na. Ako, hindi ko tuloy mabilhan ng ganito yung anak ko. Kasi kailangan kong bigyan ng pambili ng pang x-ray o kaya pang lab test yung biyanan ko. Walang gano'n. Walang gano'n, no? Kaya lang, ngayon na nandito na ako sa sumunod na phase na parang ako na yung papunta dun sa yung anak ko na yung susuporta sa akin. Parang ang bigat sa dibdib na parang wala na ba akong magagawa? Talagang ganun ba yung path ko? Hindi ko ba mababago? Talaga bang pagdating ko dun nag-retire ako na unemployable na ako 65 years old. SSS pension lang ang inaasahan ko. Tapos may nakakwentuhan rin ako na isang office mate ko na mas bata siya sa akin. Mga 40, early 40s siya, no? Tapos napag-uusapan namin yan doon sa SSS pension. Sabi niya, hindi. Malaki na yung SSS pension. Para mga 20,000 or mga ganun mga amount na, no? Tapos sabi ko sa kanya, sa ngayon, 20,000 pesos siya, no? Kung 20,000 pesos, no? Pero kailan pa ba makukuha yun? Parang 15 years from now? Parang 20 years from now? So magkano na lang yung value ng 20,000 pesos? Yung tungkol sa inflation. Isa rin yun, hindi ko ganong iniintindi dati yung inflation, mga kasabi, kasi parang para sa akin, yung mga bagay na beyond your control, hindi ko na ganong iniintindi. Kasi wala naman akong magagawa dyan sa inflation, yun yung pananaw ko. Pero nito ko lang rin na-realize kung nag-uusap nga kami nung anak ko, si Junior Suave, wala nga akong magagawa sa inflation, pero apektado yung pera natin. Kasi nga kung magkano man yung SSS nga, kung ina-estimate natin 20,000 yung makukuha natin ng monthly pension, by that time, 15, 17 years from now, magkano nila yung purchasing power ng 20,000? So practical lang na example, no? Itong sasakyan ko, mga kasabi, ay teenager na to, 14 years old. Naalala ko nung bagong kuha namin ito doon sa Casa. So dumaan muna kami sa gasoline station, no? Yung presyo ng diesel noon is mga 22, 23 pesos per liter. So 2010 yun, yung panahon na yun. Tapos kung compare natin ngayon na parang 2025, 60 pesos na yung liter ng diesel. So parang ganun kalaki yung jump, 15 years, no? Sabihin natin ganun. 15 years, doble na yung cost, no? So, ganun din. So, kung 20,000 pesos yung ini-estimate natin na makukuha natin na SSS pension, by that time, 15 years from now, parang yung purchasing power niya is 10,000 pesos na lang sa ngayong halaga, no? So, kung iisipin natin, parang baka inisip ko sa natin, hindi, malaki pa rin yung 10,000 pesos. Pero iba na yung panahon by that time, mga sabi, iba na rin yung katawan natin, iba na rin yung mga pangangailangan natin. Kasi ngayon, no, nagme-maintenance meds na kami ni Mrs. Suave. Konti pa lang naman, no? Kaya lang, baka by that time, 15 years from now, baka mga 3,000, 4,000 pesos na yung maintenance meds namin. Una, yun. Tapos pangalawa, yung mga laboratory test na kailangan namin gawin to maintain our health, no? So baka panay pa CBC mo na, panay pa ultrasound mo na by that time. So, medyo manipis yun kung 10,000 pesos na SSS pension lang inaabangan natin. So, yun yung mga bagay na na-realize ko. Kaya nagsa-sideline ako para may extra na income. Pero bukod pa doon, eventually, doon sa mga susunod na episode natin, pag-uusapan nga natin yung finances at saka kung ano yung mga ginagawa ko para nga makapag-create ng passive income. Pero saka na yan. Introduction lang muna tayo. Isa pang pag-uusapan natin in the future, mga kasabes, yung sa career. Yun nga, 15 years na ako din sa current career ko, sa current na job ko. Pero yung mga things that keeps me up at night din, yung mga concern ko, dyan sa AI, sa artificial intelligence. Kasi parang feeling ko talaga, nanganganib na yung trabaho ko. Dahil dito sa AI, parang feeling ko, yung trabaho ko is, malaking tulong yung AI. Tapos siguro, ang mangyayari dyan, kung 10 kami, doon sa role namin, no, baka ang i-retain na lang is mga 2.
Kasi nga yung bulk ng trabaho magagawa naman sa tulong ng AI. So isa yun sa mga things that keeps me up at night. Tapos alam ko naman no, na ang usual nga na advice is i-expand mo yung yung nalalaman mo, mag-upgrade ka ng skills mo para nga maging valuable ka sa kumpanya. Kaya lang nandito na rin ako sa punto kasi na naimpluwensya ako nun ni Junior Suave. So may mga libro rin siya na pinapabasa sa akin. May mga libro rin ako na binibili, na binabasa. So isa yun sa mga na-realize ko rin, hindi pwede na mga kaswabe. Kasi for the longest time, yung 10 years ako doon sa previous na trabaho, 15 years yun. For the longest time, single source of income lang ako mga kaswabe. Medyo nakakahiya man na aminin, no? Pero ganun, single source of income. Wala akong sideline ng mga time na yun. Wala akong other income. Wala akong assets na nagbibigay sa akin ng revenue, no? So, yun yung na-realize ko na kailangan may other sources of income. So, ito, nagtatry ako mag-sideline sa Lalamove. Nagtatry ako mag-sideline sa YouTube. So, eventually, yun yung mga pag-uusapan natin, mga other na possible na sources of income. At saka yung concerns ko nga dito sa trabaho. Ano pa, mga pag-uusapan natin, goals. Nakakayamang sabihin. Pero, actually, wala akong naging goal. Parang magsimula nung matapos ako sa pag-aaral, parang nakaset na ako, no? Na parang, kailangan, yun yung parang mindset na na-instill sa akin eh. Siguro in general sa generation natin, no? Yung mga Gen X, yung mga 50 years old na ngayon. Mag-aaral ka ng mabuti, maghanap ka ng magandang trabaho, galingan mo sa trabaho mo, tapos gaganda na yung buhay mo. So, in fairness naman, maganda naman yung buhay ko eh. Yung buhay namin ni Mrs. Suave. Hindi nga lang kami mayaman, no? Mayaman in a sense na kasi, for example, ito sasakyan ko, 14 years old, tapos hindi pa ito top of the line mga kaswabe. Hindi ito yung parang manual pa to, hindi to automatic, no? Yung bahay namin, maliit lang. Townhouse na 2 bedroom, isang CR. So, hindi kami mayaman na parang tipong naka 4 bedroom house na merong 3 car garage. O kaya na may 3 sasakyan. Hindi kami ganun. Pero, okay naman eh. So, siguro yun rin yung naging problema. Naging complacent ako na parang, yun nga yung pananaw ko eh, na parang okay naman eh. Nababayaran ko naman yung monthly amortization ng bahay namin. Nababayaran ko naman yung monthly amortization ng sasakyan. Napapaaral ko naman sa private school yung anak ko, si Junior Suave. So parang feeling ko okay naman eh. Kaya kapag gabi, yun, nagigita-gitara na ako, nanonood ng Netflix, nag-YouTube. So parang hindi ko nakita yung need na magkaroon pa ng investment or magkaroon ng side hustle. Pero, meron rin naman akong mga kaswabe. Nag-try rin naman kami ni Mrs. Suave, no? So, meron naman kaming MP2. So, yun, magandang investment nga rin yun. Hindi nga lang siya passive income talaga, no? Talaga mahahawakan mo yung pera kasi na magagamit mo kasi after 5 years pa ng maturity, saka mo lang makukuha yung sa MP2. Nag-try rin naman kami sa stocks. Ayos lang. I mean, pero hindi naman talaga siya parang significant na parang hindi siya sapat na yung nakukuha namin no sa mga dividends at saka doon sa pag-increase ng value ng stocks. Hindi naman siya sapat na pambayad nga ng Meralco eh. So hindi ganoon kalaki no. So isa rin pag-uusapan natin mga kasabi is tungkol sa parenting. So ako, yun nga, isa lang anak ko si Junior Suave. So, pinalad naman kami dahil maganda yung pananaw sa buhay ng anak namin. Tapos, honestly, parang, parang, hindi pa siya nakakatapos ng college, no? Pero, mas pinapakinggan pa namin yung advice niya eh. Mas nakakapag-advise pa siya sa amin ni Mrs. Suave. For example, sa finances, kasi syempre, iba na yung perspective nila eh. Yung mga Gen Z, right? Yung readily available yung information sa kanila. Ang daling mag-search sa YouTube ng mga pwede maging mentor, di ba? Na makakapagturo sa kanila. Ganito yung magandang path, career path. Ganito yung mga paraan para ma-achieve mo yung mga goals mo. Kung paano mas maging productive. So,
mas mas nakakapagbigay pa ng advice sa amin si Junior Suave pagdating sa mga bagay-bagay. For example, sa finances, no? Siya yung nagsabi sa amin, siya rin yung nag-influence na mag-MP2 daw kami. Pagkatapos, yun dun sa bahay, siya rin yung nag-convince sa amin na may monthly ka na amortization na binabayaran, nagbabayad ka ng interest, bakit hindi mo na pagtuunan talaga ng atensyon na bayaran ng mas maaga yung bahay para nga matapos na yung pagbabayad namin ng interest. So yun ang nangyari. Yung bahay namin na 15 years to pay, in 13 years nabayaran na namin dahil nga rin doon sa advice ni Junior Sabe na mag-focus kami doon sa pag-clear ng mga utang. So, yun mga kasabi, nakakatawa kasi nga ganun na yung anak ko. Hindi pa siya nakaka-graduate ng college pero mas nalamangan na niya ako. Tapos, nalamangan kasi meron na siyang negosyo. Sosyo sila ng ninong niya. So, nalamangan niya ako kasi until now, no, wala akong negosyo mga kasay. Pero yun nga yung mga nababasa ko rin, advice rin ni Junior Sabe sa mga napapanood namin, na yung path to wealth nga, sa pagnenegosyo. Isa rin yun sa parang alam ko naman oo, tama yun nga mahirap kapag empleyado ka lang. Kaya lang parang hirap gawin para sa akin, no? Nandun yung mga parang pag-aalinlangan. Kasi syempre yung risk. Syempre hindi ko pa siya pagtatapos ng college. So paano kapag hindi na-click yung negosyo? Paano ko siya pagtatapos? Tapos paano na ngayon yung pag nag-retire ako? Paano yung passive income na tuwing na-workout ko? Baka hindi ko matapos. So yun, kaya yun, sorry patalon-talon yung mga ideas ko, no? Pero yun, pag-uusapan natin yung parenting. Pero masabi ko lang, doon kay Junior Suave, kung hindi ko pa nasasabi sa'yo, anak, proud na proud kami ni mom mo sa'yo. Parang nagpapasalamat kami na ganyan ka. Maganda yung pananaw mo sa buhay, tapos meron kang plan, meron kung paano mo ma-achieve yung mga goals mo. Tapos, nag-aalala ka sa amin. Nag-share ko lang mga kasabi na actually kagabi lang to yung pagdating sa health kasi, si Mrs. Suave, so naka-enroll siya sa gym. Pero parang once a week, twice a week lang siya nakakapag-gym. Tapos, yun nga, ngayon siguro a month pa lang kami na nagka-calorie counting. So, effective naman, medyo pumayat na ako sa lagay na to mga kasabi, pero overweight pa rin ako. 30 minutes walking ako daily, no? So, isa rin yung sa natutunan ko dun sa libro na James Clear, yung Atomic Habits. So, tinatrack ko siya sa kalendaryo. May isang guhit kapag napag 30 minutes walking for that day. Tapos, i-X ko naman siya kapag na-hit ko naman yung calorie count na hindi ako lumagpas sa calorie count. So, yun nga, nakakatuwa kasi kagabi lang, in-enroll kami ni Junior Suave sa gym. Siya yung nagbayad ng initial na enrollment fee doon sa gym membership. So, ang gusto nga niya, parang family time namin, family bonding na sabay-sabay kami mag-gym from time to time, at least once a week or twice a week. Tapos yun nga rin, kasi concerned nga rin siya doon sa health namin. Kaya, thank you anak. At in-enroll mo kami at inaalala mo kami ni mom mo. So, yan mga kasabi, proud ako dyan sa anak ko na yan. I-add ko lang mga kaswabe, no? Hindi ako nagki-claim na ako ay financial expert or health guru. Ako ay sinishare ko lang itong mga natututunan ko, mga ginagawa ko ngayon bilang isang regular na 50-year-old guy. Yung nga, pagdating sa health, pagdating sa finances. So, ang goal ko ay sana may share ko sa inyo. Kung may mapulot man kayo na ideas dito sa mga sinishare ko, sana makatulong sa inyo. Okay mga kasabi, so yun yung part 1 nitong ating episode 1. Ang part 2 naman, pag-uusapan natin, the problem is we think we have time. So credit to the owner, hindi ko maalala kung saan ko nabasa to o kung kanino kong YouTube channel na panood, no? Pero nung siguro mga early 30s kami ni Mrs. Suave, no? In passing lang na pag-usapan natin, saan kaya tayo magre-retire? Tapos sabi ko, siguro maganda sa Tagaytay. Sabi ko kasi maganda yung klima, tapos hindi naman masyadong malayo, di ba? Malapit pa rin sa Metro Manila para mabibisita pa rin tayo ni Junior Suave at saka yung mga apo natin, madali nating mapupuntahan.
So yun, so in passing lang, ganun lang namin napag-usapan, 'no. Tapos hindi na namin uli napag-usapan, itong nag-47 ako mga kaswabe, yung kinuwento ni Junior Suabe, yung classmate raw niya, parang may bagong tinatayo na SMDC na condo dito sa malapit sa airport. Tapos sabi ni Junior Suabe, yung classmate nga raw niya, kumuha na raw yung family niya ng isang unit dun, ganito yung presyo. Pagkatapos yung current na tinitirahan nila na condo, dati raw para mga 5 million yung value, ngayon nasa 8 million na, nag-appreciate raw yung value. Tapos, syempre parang sa akin, parang wala naman akong ganun. Parang tingin ko lang wala akong capacity na bumili ng mga ganung mga bagay, so hindi ko ganong inintindi, no? Pero nung na-realize ko na ang inaasahan ko lang pala pag-retire ko is parang SS suspension lang, sabi iniisip ko kailangan kong maghanap ng other sources of income, kailangan ko maghanap ng passive income. So yun nga, kaka-research, kakabasa-basa, nood-nood. Ang isang magandang araw na investment is real estate. So nagtanong ako pala, magkano ba yung unit dyan sa SMDC na condo sa malapit sa airport, no? Para malapit lang, tapos nga kung Airbnb mo, paparentahan mo. Abay, pagka mahal-mahal pala. So yung down payment pa lang, hindi na namin kaya. Kasi syempre, nagka-college na si Junior Suabe, no? So medyo mahal yung tuition fee niya, tapos yung mga allowance rin niya. Tapos kami rin, yun nga, nagsisimula na kami mag-maintenance med. So parang medyo malabo, hindi namin kaya. So naalala ko yung tungkol sa Tagaytay, na parang sabi namin ni Mrs. Suabe na okay rin mag-retire sa Tagaytay. So, nag-inquire naman ako, no, sa mga condo unit naman sa may Tagaytay. So, parang hitting two birds with one stone. Una, parang magiging retirement home na rin namin ni Mrs. Suabe. Tapos kung magiging passive income rin namin, okay rin ka ako. Eh di, ganun na naman. Down payment pa lang, amortization pa lang sa down payment, hindi na namin kaya, mahal pala. So, parang, doon ko yung may ibabalik, no? Doon sa parang, the problem is we think we have time. Na parang, nung early 30s na napag-usapan namin ni Mrs. Suabe yung retirement home sana namin, hindi ko hindi ko siya sinet na goal. Kung pangarap ko lang siya. Sana magkaroon kami ng bahay sa Tagaytay, doon kami mag-retire. Pangarap. Yun, kapag wala kang ginawa, wala kang action or plan behind doon sa pangarap mo, ganun lang siya, pangarap lang siya. Pero kung gagawin mo siyang goal tapos meron kang plan paano mo siya ma-achieve, dun nagiging reality, mga kaswabe. Yun yung na-realize ko. So, the problem is we have time. Nung time na yun, sabi ko, bata pa naman ako, hindi ko pa naman kailangang intindihin yung mga bagay na yan. Hindi ko kailangan mag-isip na tungkol sa retirement, mga pension, kasi nga bata pa ako nun. Nitong 47 ako, nung ko na-realize nga, no, kailangan ko nang magsumikap, magkumilos para ma-establish yung passive income. So may nahanap kami na condo, pero outside Metro Manila, kaya medyo mas mura, no, compared sa mga condominium dito sa Metro Manila. Tapos medyo kaya naman, magagawa naman ng paraan yung down payment. So, natapos na namin bayaran yung down payment. Parang mga 18 months to pay yun eh. So, ngayon, hinihintay na lang namin yung kung kailan matapos yung condo para ma-turnover sa amin. So, prior to turnover, dapat mga 3 months daw, makapag-loan na kami sa bangko para nga bayaran yung lump sum, yung presyo ng condo, less yung down payment, no? So ngayon, no, 50 years old na ako. Kung ngayon ako mag-a-apply nung bank loan para pambayad ng condo, at gusto ko na parang maging passive income ko siya, kailangan parang ang plano ko is mga 10 years lang mabayaran ko na siya. So 50, by the time na 60 years old na ako, fully paid ko na siya para yung mga renta, kasi yun nga yung plano eh. Una, parentahan siya. Pag na-turnover, i-furnish siya, parentahan or Airbnb. Pagkatapos yung income nun, yun yung tutulong sa amin na pambayad dun sa monthly amortization niya. So, mag-share ako para dun sa pambayad. Tapos yung income naman dun sa pagpaparenta, hanggang sa mabuo ko yung pambayad sa monthly na amortization, yung bayad sa bangko, no? So, yun yung plano. So, ang iniisip ko nga, by that time na parang 60 years old na ako, fully paid na siya,
para kung ano naman yung rental income ng condo unit, passive income na namin ni misis. So, bukod sa SSS na pension namin, dalawa, meron pa kaming passive income na medyo maliit nga lang kasi condo unit sa outside Metro Manila, tas hindi naman siya malaki. One bedroom unit lang siya. So yun yung plano, no? So, nun ko na-realize na parang 10 years to pay na lang ang kukunin ko. Nun ko na-realize na konti na lang pala yung panahon ko, 10 years. Kung bata-bata ako, kung mga 30 years old ako nagsimula, siguro pwede ka pang kunin kahit mga 15 years to pay, yung condo, nandun yung option na yun. Pero ngayon wala na, parang 10 years na lang talaga yung option ko, yun yung pananaw ko. Tapos kung maaga ako nagsimula, kung mga 30 years old, tapos by 40, 45, natapos ko na yung isang condo, siguro makakapag-invest pa ako dun sa second na condo naman, no? May panahon pa ako para makapag-invest. Pagkatapos yung rental income na nakukuha ko dun sa unang condo, matutulong naman yun sa akin para sa pambayad dun sa second condo. Tapos mapaparentahan ko rin sana siya, second condo. So, yung mga rental incomes na yung magbabayad dun sa pangalawang condo. So, ngayong mga panahon na to, ngayon ko lang nare-realize yung mga ganyan, mga bagay-bagay, no? So, sayang, pero ayun kung nung bata-bata ka hindi mo maiisip yun parang iniisip mo kasi parang bata pa ako, hindi ko pa yan kailangan, i-enjoy ko muna yung buhay ko, mag-travel muna ako, bili ako ng mga gadgets. So, the problem is, we think we have time. So, nung panahon ng pandemic mga kaswabe, kasi nga lagi lang nasa bahay, hindi gano'n nakakalabas. Nag-start ako na manood ng mga tungkol sa Stoicism. So, nag-subscribe ako dun sa Daily Stoic. Meron akong natatanggap rin na newsletter ng Daily Stoic. Sa Stoicism, yung parang calm ka lang, na huwag kang maapekto sa mga bagay-bagay para clear yung mind mo kapag nag-react ka sa mga sitwasyon mo. So, pero hindi, again, disclaimer, hindi naman ako talagang parang stoic talaga na no? May nabasa ako na isang libro niya, yung parang The Obstacle is the Way. Okay lang naman, hindi naman gano'ng nag-resonate sa akin, pero yun. Tapos yung mga daily newsletter, dati binabasa ko talaga, ngayon medyo natambakan na ako, hindi ko na nababasa. Pero ang isang na-retain sa akin, yung nag-resonate talaga sa akin, is yung tungkol sa, Memento Mori. Ang ibig raw nun sabihin is a reminder to you that may end yung buhay. So, nung yung parents ko kasi, yun nga, mga 72, 74 nung nawala sila, yung age nila, no? Yung mga mother-in-law, father-in-law ko rin, mga 74 nung nawala sila dahil rin sa sakit. So, ang iniisip ko, yung pananaw ko dyan, no? So siguro parang ganun na yung limit, no? Mga 74, 73. Kaya lang sila yung generation mga kaswabe. Overthinker kasi ako mga kaswabe, minado ako dun. Kaya nga nahihirapan ako matulog sa gabi. Kaya nga ang advice ni Junior Swabe, journaling raw ako para ma-clear yung mind ko. So anyway, going back. I digress, sorry. So 74, kaya lang sila mga kaswabe, mga parents natin, sila, mga boomers. Sila yung panahon na marami pang gulay yung kinakain, wala pa mga instant noodles, konti pa lang yung mga dilata nung time nila, wala pa ganong air pollution nung time nila, no? Tapos, so, parang feeling ko, may hit mo yung mga 75, 74 kung healthy ka, no? Ako, parang 27 years old, nung na-diagnose na ako na mataas yung gout ko, mataas yung uric acid ko, mga kaswabe. So unfortunately, napamana ko rin yun dun sa anak ko kay Junior Swabe. So medyo mataas rin yung uric acid niya kahit na bata-bata pa siya. So yun yung isa napamana ko sa kanya. Pero yun nga, in relation to that, parang ang pananaw ko, medyo hindi ako healthy. Tapos rin ako mga kaswabe, syempre yung generation natin na, yun nga, marami ng fast food. Tapos marami ng mga dilata. Tapos ang bilis na, naalala ko dati nung college ako, yung merienda ko is yung isang malaking tortillos. Tapos mayroong isang, hindi pa uso yung 1.5 na Coke nun isang litro lang yata na Coke. So yun yung merienda ko, isang upuan ko lang. Tapos madalas ako kumain ng mga dilata nga, mga corned beef,
pork and beans yung time na yun. So yun yung culprit, yun ang tingin ko kung bakit mataas yung uric acid ko. 27 pa lang, mataas na yung uric acid ko. So parang pananaw ko, parang ayaw ni Mrs. Swabe nito ayaw niya na dinidiscuss ko to pero kung yung parents ko ng mga boomers, mga 75 yung age limit nila. So ako parang siguro ang tingin ko baka hanggang 65 lang ako. Yun ang pananaw ko. Yung mga kaibigan ko 'pag kinukuwento ko rin yun parang, "Bakit ka ganyan magsalita? Parang pangit naman." Actually nung una ko ring nabasa yung tungkol diyan sa Memento Mori, parang napaka-morbid naman. Bakit ganun ang isip mo? Dapat mag-focus ka sa maganda, sa live your life to the fullest, hanggang tatanda ka na makikita mo pa yung mga apo mo sa tuhod. Kaya lang yun nga mga kaswabe, parang the problem is we think we have time. Na feeling natin baka hanggang 80 years old ako, positive thinking lang, kain ka lang ng gulay. Kaya lang, ewan ko na nangyayari rin sa inyo 'to, na parang kapag meron kang deadline, mas 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 natatapos mo yung trabaho, mas nabibigyan mo siya ng focus. Si Mrs. Suave ganito, magagalit na naman 'yun. Dati gano'n siya, yung parang kung kailan deadline ng submission sa BIR, deadline ng submission sa kung ano man, sa the night before saka lang niya gagawin. Tapos ano gagawin? Ba't puyat na puyat ka? Kasi ginawa ko yung ano, kung kailan deadline saka gagawin. Pero parang gano'n kung meron kang nakaset na deadline, meron kang parang, alam mo na parang ganito lang yung panahon mo. So talagang kikilos ka para maabot mo yun kasi before the deadline dapat matapos ko. So parang gano'n yung pananaw ko na parang kung hanggang 65 lang ako, parang dapat ang goal ko ngayon, 60 years old, makapag-retire na ako mga kaswabe. So, by 60, so meron na ako, yun yung option 1 ba sa SSS. So, pwede na akong kumuha ng SSS pension. Pagkatapos yung pinaplano ko nga na matapos na condo na magiging passive income namin ni Mrs. Dapat by 60 years old, passive income na siya. Na yung rental income papunta na sa amin. Wala na akong pinagagastusan. So, by that time, kung 60 years old, nakapag-retire na ako, meron pa akong 5 years para na retired na ako. Hindi na ako magtatrabaho. Pagkatapos, more time para sa amin ni Mrs. Mag-exercise kami, ganun. Pagkatapos, more time para sa mga magiging apo namin. Parang ini-imagine ko rin naman yung mga kaswabe, tuturuan ko mag-swimming yung apo namin. Marunong mag-swimming si Mrs. Suabe. So, yun. Tapos, gusto ko rin sana tulungan yung apo ko sa paggawa ng assignment niya, sunduin sa school, ako yung susundo sa kanya, or sasama sa mga field trip niya. So, yun yung mga ini-imagine ko. So, parang, ang naisip ko kasi, kung by 65, nagtatrabaho pa rin ako, paano ko magagawa yun? Paano ko masusundo sa school yung apo ko? Or masasama sa field trip? Magpapaalam pa ako sa boss ko 3 days before na, boss, magli-leave ako kasi sasamahan ko yung apo ko. Parang ayoko naman ng ganung buhay mga kaswabe. Kasi kung ganun nga yung limit, no? Kung ganun yung iniisip ko na parang kung hanggang 65 lang ako, dapat 60 retired na para may 5 years pa ako ma-enjoy yung buhay. Ayoko nang parang 64 na ako, nandun pa ako, pumapasok pa ako. Naku, na-traffic ako, boss, kasi malilate ako, na-traffic ako. Parang sa pananaw ko kasi there are other ways. Doon ko rin nako-compare mga kaswabe. Kasi nga yung ibang mga kaibigan ko, ano sila, yung isa is seaman. So, parang given, no? Malaki ang pera niya. So, mga 6 months siya nakasakay sa barko yata. Tapos, mga 3 months, nandun lang siya sa kanila. Nag-enjoy ng buhay, walang ginagawa. Right? Nag-aasikaso ng mga farm niya. Pagkatapos, yung dalawang kaibigan ko naman is meron silang sariling negosyo. Naalala ko yung ganito mga kasabi. Nagyaya sila mag-swimming raw. Overnight raw swimming. Doon sa isang beach. Sabi ko, sige, kailan? Sabi niya, bukas. Sabi ko, teka, alam mo naman, hamak na empleyado ako. Hindi ako pwedeng basta-basta na uma-absent. So, kailangan mga 3 days before, nagpapaalam ako sa office, sabi ko. So, ayun. Tapos, nung natuloy na kami, tapos nag-overnight, right? The following day, nag-iaya sila, sabi nila, extend pa tayo isang gabi. Bukas na tayo umuwi. Sabi ko, hindi ako pwede kasi may pasok pa ako kinabukasan. So, sorry, hindi ako pwede. So, doon ako napaisip, no? Parang
parang yung financial freedom, na the freedom to do what you want, when you want, and with whoever you want to do it with. Parang ganun. Sorry, I paraphrase. Pero parang yun yung wala ako. Kasi parang, teka, tali ako. Kailangan kong pumasok sa opisina. Hindi ako pwedeng basta-basta mag-absent. Tapos samantalang sila, parang bukas swimming tayo. Oh, mag-overnight pa tayo. Bukas na tayo umuwi. Parang andali para sa kanila. Samantalang ako, parang yun nga, kailangan ko pang magpaalam, kailangan ko pang mag-turnover doon sa backup ko para ensured na tuloy-tuloy ang trabaho ko. So, yun yung mga realization na sana noon pa lang nalaman ko na yun pala yung path, no, para yumaman kung magnenegosyo ka. Samantalang ako, ang na-instill lang sa utak ko nga is mag-aral ka mabuti, maghanap ka ng magandang trabaho, tapos galingan mo sa trabaho mo, gaganda na yung buhay mo. So, yun yung na-realize ko na there are other ways pa pala. May other path pa pala. Tapos, yun nga, sila na-achieve na nila yung financial freedom. So, ako, yun, nag-i-strive, gumagawa ng paraan para nga, by that time, pag nag-60 na, yun yung plano ko na hindi man malaking-malaki yung pera, pero financially free na ako na pwedeng, hindi na ako kailangang pumasok sa trabaho, mag-time in, time out, or may sasubmit na report, yung kumbaga, pwede na, cash na. Meron na akong passive income, tapos meron na rin akong SSS pension. So, yun yung mga na-realize ko na, kaya the problem is, we think we have time. So, speaking of, yung tungkol sa mga kaibigan ko, no? So, ito kasi yung age natin, no? Yung pag nag-40s ka na, 50s, ang joke namin, parang, nakikita-kita na lang tayo sa St. Peter. Kasi nga, yung mga gantong age, mga 40s, 50s, siyempre yung mga magulang natin, yan na yung mga nasa 70s na sila, 80s. So, yung mapapaisip ka rin, no? Na parang, yun nga, may hangganan ng buhay, swerte ka na kung umabot ka ng 70 or 80. So, yun. Meron kaming isang kaibigan, nawala na siya nung panahon ng COVID, tinamaan siya ng COVID. So, naalala ko nung time na yun, kasi nga hindi kami nakikita-kita, right? Bawal. May, sa bahay ka lang. So, nagbi-video call kami, nag-share kami doon sa group chat namin. Group chat, no? Hindi GC. Parang Facebook, hindi FB. Or Instagram, hindi IG. Doon mo talaga makikita na na Gen X ako eh. Ganun yung mga tao ko sa group chat namin, sa Facebook, sa Instagram. Wala akong Instagram. Meron akong Instagram. Pinakreate yata ako ng Mrs. Suave pero hindi ko nagagamit. So anyway, going back. So doon sa GC namin, so nagsishare kami doon na syempre natakot kami, no? Syempre nawala yung kaibigan namin kasi ano naman syempre siya, hindi siya healthy malakas uminom, malakas manigarilyo. So, nung time na yun, syempre natakot kami. So, parang china-challenge namin yung isa't isa na, dapat pa-healthy tayo. Mag-exercise tayo. So, ako, sinishare ko, nagde-daily walking ako. O nagja-jogging-jogging. Yung isa, pinapakit niya, nagpo-push up siya. Yung isa, nagbibisikleta. Yung isa, nagja-jumping rope, no? Tapos eventually, syempre, bumalik rin kami sa dati, no? Sa mga dating gawain namin. So, yun. Pero ngayon na 50 na ako, kaya ganito rin yung boses ko mga kaswabe, no? Parang 2 decades ata, 20 years yata akong naninigarilyo. Smoker ako dati mula nung college ako hanggang sa elementary na si junior swabe. So, naninigarilyo ako tapos ngayon ko nararamdaman, no, yung effect. Kaya ko rin tinigil yung paninigarilyo kasi parang ang tagal na, nagpa-check up na ako, tapos ang tagal ko nang uminom ng gamot para mga 2 weeks na, ang tagal bago ko gumaling. So kaya yun yung doon ako nakapag-decide na tama na, tigil ko na yung paninigarilyo. So eto nga yung effect sa akin, parang 1 linggo na rin nata tong ubo ko, ang tagal bago gumaling. Meron rin akong mga kaibigan, hindi ko na maalala kung ano yung sakit niya no, pero kinailangan pa niya mag-steroids. Tapos tumaba siya kasi nga doon sa sakit niya. I forgot kung ano yung sakit niya. Yung isang kaibigan ko naman, yung seaman nga, naoperahan naman siya sa appendix habang nasa ibang bansa.
Yung isang kaibigan ko inoperahan sa tiyan, 'di ko alam nagbuhol-buhol ba yung tiyan niya or whatever. Tapos yung isang kaibigan rin naman namin na angioplasty, naalala ko parang ₱500,000 ata yung ginastos niya 'no, sa ospital. So parang dun ako napaisip na parang, "Teka, may ₱500,000 ba ako para magastos?" I mean meron akong health card 'no, sa opisina pero magkano lang yun 100,000 200,000 pesos lang ata yung coverage. So paano pa yung 300,000 saan ako kukuha ng ganun? Kaya kaya isa rin yun sa napapaisip ako na parang kailangan maging healthy. Kaya kailangan seryosohin ko na. So yun yung mga bagay na tumutulong sa'kin, yun nga pag-monitor dun sa ano ko sa daily na 30 minutes walk ko, mina-mark ko sa calendar. Pero nun ko rin na-realize na parang kulang, parang bare minimum yung ginagawa ko. Sige para masabi na makapag-exercise, yan. 30-minute walking pero yun pa rin overweight pa rin ako, malakas pa rin ako mag-ice cream, malakas pa rin akong kumain. So parang ngayon pa lang kami nag-i-start nila Mrs. Swabe na talagang seryosohin nga yung health namin. So yung isang pag-usapan natin mga kaswabe is yung tungkol sa ano, yung isang nakalakihan ko rin 'no, um, yung masama raw na ano, masama na mainggit, naalala ko yun. Nagkukuwentuhan kami nung isang kaibigan ko tapos sabi ko, "Ang ganda nung kotse niya 'no, nung sasakyan nung kaibigan namin kasi automatic tapos parang power pa yung mga yung pintuan sa likod, automatic na gumagano'n." Sabi ko, "Parang ganda ano, magkano kaya niya nabili yun ba? Buti pa siya may gano'n." Tapos sabi sa'kin nung kaibigan ko, "Tanggalin mo sa katawan mo yan, yang inggit masama yan. Ta's kailangan ma-appreciate mo rin yung mga bagay na meron ka." Ta's oo naman, ina-acknowledge ko naman yun 'no. Kaya lang, especially ngayon 'no, ngayon nga nung na-realize ko na sila may financial freedom nga sila, na they can do whatever they want, when they want, and with whomever they want 'no. Nung ko na-realize na parang, sila meron silang 3 kotse, tapos nag-uumpisa na raw sila magbayad ng isa pang bahay dun sa kabilang subdivision nila. Sabi ko parang, wala akong gano'n sabi ko. Pagkatapos yung isang kaibigan naman namin, nakabili ng cash, yung SUV niya cash niyang binili. Sabi ko, magkano yun? Sabi ko parang parang nung ina-assess ko na yung sarili ko 'no, parang kung nandito ako, parang ang layo-layo na nila in terms of finances, Samantalang ako hindi ko mapalitan itong 14 years old ko na sasakyan kasi ang plano ko, kapag naka-graduate na ng college si Junior Suave, dun ko ibebenta 'tong sasakyan. Yun yung ipanda-down ko sa bagong sasakyan ta's 5 years to pay. So parang ganun yung mga plano ko 'no, parang puro gastos. So dun ko na-realize na parang layo namin 'no. So going back dun sa tanggalin mo yung inggit sa katawan mo, na huwag kang mainggit kasi meron ka rin naman, yung para sa sarili mo. Ang na-realize ko, okey lang mainggit. Just as long as magiging fuel mo yun para to improve your life. Kasi nun ko na-realize 'no, na parang ang layo na nila, sila may financial freedom. Minsan magkukuwentuhan kami, "Oh, asan ka?" "Nandun sa Tanza namamalengke." Parang 2:00 ng hapon, "Huh?" Tapos yung isa naman namalengke raw siya sa Cubao Farmers Market ng ganitong oras or sinamahan niya ng swimming, yung anak niya nasa Tarlac raw sila nung ano. So parang ako hindi ko yata magagawa yung mga gano'n kasi siyempre may oras ako ng trabaho, kailangan 9 o'clock naka-online na ako, 6 o'clock pa ako mag-a-out sa trabaho. Hindi ako puwede ng basta lang sabi niya, "Oh, do'n ka mamili do'n sa ganito sa labasan." Sabi ko, "Wala akong oras mamili kasi kailangan ko mag-online, kailangan ko magtrabaho." So parang do'n ko na-realize yung disparity, yung layo namin 'no. Pero going back, yun nga, okey lang mainggit, basta gagamitin mo yun na fuel para pagandahin yung buhay mo. So do'n ko na-realize na ang layo pa, pero marami pa akong puwedeng magawa 'no. Huwag ka lang makuntento, yun pa yung isa, yung makuntento ka lang kung anong meron ka para maging masaya ka. Do'n ko na-realize na parang mali ata yun kasi kapag nakuntento ka na, nababayaran ko naman yung monthly amortization ng sasakyan, babayaran ko naman yung monthly amortization ng bahay, napapaaral ko naman sa private school yung anak ko, so okey na makuntento ka na diyan. So parang mali, kasi meron pa pala.
meron ka pa palang pwedeng magawa na meron ka pang pwedeng ma-achieve. So yun yung ginagawa ko ngayon mga kaswabe, na striving na parang mapaganda pa yung buhay ko. Hindi ko na kino-compare yung sarili ko sa kanila, no, kasi malulungkot na ako. Kaya lang, ang goal ko ngayon, dapat better than last year. Dapat yun yung parang goal ko. Kunyari na 47 ako, nag-start ako, tapos nakapag-start na kami doon sa condo, nakapagpa-reserve na kami, nakailang bayad na kami doon sa monthly amortization. So better than last year, kasi last year wala akong ganun. Tapos nung sumunod na taon, natapos ko na yung down payment para sa condo. So better than last year kasi natapos ko na yung down payment. Tapos better than last year kasi ngayon may side hustle na ako, naglalala move na ako, tsaka nag-YouTube. So yun yung basehan ko, na ano yung nagawa ko ngayon na hindi ko nagawa last year. So yun yung goal ko, dapat better than last year. So hindi masama na mainggit, basta nai-improve mo yung sarili mo, fuel yun para pagandahin mo yung buhay mo. Pagkatapos, dapat strive to be better than last year. Kasi nasa iba-iba tayong stages ng buhay natin, no? So pwedeng yung para sa akin, maliit lang na achievement, kung i-compare sa mga na-achieve nila, pero sa akin win pa rin yun kasi may na-achieve ako. Better than last year kesa nandun lang ako na stagnant lang ako for how many years. So yung isa sa nabasa ko, no, na parang one of the scariest places to be in is to be in the same place where you were last year. So parang hindi ka nag-i-improve. So parang yun nga the problem is we think we have time. Akala natin parang okay na next year na yun, bata pa naman ako. Pero hindi mo napapansin, parang 1 dekada, 2 dekada ka na palang stagnant. Okay mga kasama, medyo mahaba-haba na itong video natin, tsaka naaarawan na ako din sa pwesto natin. So, siguro masasabi ko, sana samahan niyo ako sa mga susunod ko pa mga video tungkol dito sa buhay ng pagiging 50-year-old. Sana may mapulot kayong aral, may makuha kayong idea na may apply nyo rin sa sarili nyo, or kaya maging validation na, butin lang, hindi ako ganyan, butin lang, nung bata ako, sunod ako sa magulang ko, or butin lang, nagsimula ako ng maaga pa lang na magkaroon ng negosyo, goods. Sana may makuha kayo dito sa gagawin natin mga videos. So, abangan ninyo, samahan nyo ako. So, hanggang dito na lang muna mga kaswabe. So, ang iwan ko sa inyo, keep moving forward mga kaswabe.